Hi, good morning po. Bawal po bang mag-Facebook yung nanay na nagpapadede? Siyempre, hindi naman bawal mag-Facebook pag nagpapadede. Kailangan gagawin lang po yan in moderation. Yan lang po yung introduction nung nagpapatawa lang po ako. So, yung tanong po kasi nung isang nanay, ang sabi niya, Dok, may mga lumabas sa balat ng baby ko, yung nagka-allergy yung baby ko kasi kumain ako ng tilapia. Ayan. So yun po ba yung nag-cause ng allergy ng baby niya? Maaaring oo. Kasi ang gagawin niyo po doon, i-confirm niyo muna na yun nga. Kahit na makipag-usap kayo sa mga lactation expert, ah sasabihin nila na ay hindi naman bawal yung mga seafoods. In fact, ini-encourage namin kumain ng seafoods yung mga breastfeeding mother para dun sa DHA, ganyan, para yung sa brain development ng mga baby, 'di ba? So, kung sa tingin nyo po, yung kayo experience nyo ganun nga nung kumain kayo ng certain seafood na yun tapos nag-allergy yung baby nyo, try nyo pong mag-elimination diet muna yung certain na yun na isda for 2 weeks. Ang tawag doon elimination diet. I-eliminate nyo muna yun pansamantala. E di kapag ka nawala yung allergy ng baby nyo, e di na-confirm mo nga through trial and error, di ba? Na yun pala. E di huwag mo na yung kainin. Pero sa totoo lang po kasi, sa mga breastfeeding moms, wala naman talaga dapat bawal eh. Kung meron man, eat or drink in moderation. Halimbawa, caffeine, alcohol, iba-iba yung sinasabi bawal, yung iba naman moderation lang. O, totoo naman. Pagka kape, edi wag masyadong maraming kape. Yung iba ng pag-inom ng alak, edi wag minom ng maraming alak. Halimbawa, isang boteng alak, tapos after 2 hours ka pa pwedeng mag-breastfeeding. Ganyan yung sinasabi. Pero in general, yung mga allergy sa balat ng mga baby ng breastfeeding mom, bibihira lang po yung mga ganyang occurrence. Bihira. Kaya ang sinasabi, in general, hindi dapat i-restrict ang diet ng mga breastfeeding mom. Sige, kumain ka ng kumain. So, yung mga notorious kasi, halimbawa, kumain ng mga cow's milk, uminom ng cow's milk, mga cheese, ano pa ba, peanut, tapos butter, mga ganon. So, pwede pa rin kaya lang in moderation. Bakit? Kasi kung titingnan nyo yung science behind that po, no? Halimbawa, kumain ng fish yung nanay na nagpapadede, no? Pupunta muna yung, papasok mo sa bibig mo yung fish, tapos pupunta siya sa stomach. From stomach, hindi naman yung didiretso kagad sa breast. Dadaan pa yun sa duodenum, sa small intestine, sa bituka for absorption. Alam niyo po yung fish na yun, pag na-absorb po yun sa bituka nyo, ma-absorb po yun sa dugo ng nanay. Meaning to say, yung breast milk, yung breast, kukuha siya ng sustansya or nutrients dun sa dugo. 'Di ba? Na-digest na po yun, na-metabolize na. So, hindi naman po talaga diretsong-diretso na pupunta from stomach to breast. May mga process po yung digestion, absorption, tapos sa blood. Sa blood po kukuha ng nutrients yung mammary glands na mga nanay na nagbe-breastfeeding. To summarize po, kapag ka nag-allergy yung anak ninyo dahil nagbe-breastfeeding kayo dahil sa napansin kayo may kinain kayong ganon, pwede nyong iwasan yung certain food na yun for 2 weeks tapos obserbahan nyo. Yun yung tinatawag na elimination diet. So, kapag ka in 2 weeks nawala yung allergy ng baby, edi yun nga, alam mo na. Pero kung in 2 weeks, meron pa rin allergy yung baby mo sa balat, baka iba na yung cause nun, hindi na yun doon. Magpatingin na po nun sa pediatrician yung baby ninyo. Kayo pala, sasama niyo yung baby.
Yung Lan po, good morning.